Abayahawa, Siya'y awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawak-wartawab shalanawa. Bawak-wartawab shalanawa. Abayahawa syabasyamayam. Abayahawa syabasyamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al-kataa yanawa. Al-kataa yanawa. Watawadalak al-damak. Watawada al-damak. Sasatap at kataan yanawa. Sasatap al-tanawa. Kalhalal hawad la abayahawa alhayam. Kalhalal abayahawa alhayam. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasam ram kakadas. Bahasam ram kakadas. Yaman! Yaman. Okay, yan. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng prayer na yon? Hebrew prayer yon. Sabihin ko sa sa Tagalog. Magandang umaga, Aba Yahwa na sa langit. Patawarin mo kami sa aming kasalanan na aming nagawa. Salamat sa dugo mong nabuhos na naghuga sa aming kasalanan. Ang lahat ng karatian at karangalan ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Masyayak Yahwashay, sa pangalan ng Banal na Espiritu, Yaman. Yun yung ibig sabihin. Nagsanay lang tayo sa Hebrew ng salita dahil sa eternity, Hebrew ng salita eh. Okay. Maiksi lang to. Maiksi lang to siya. Chapter 55. Isang chapter lang. 55 lang. So, chapter 55 sa aklat ni Jasher. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 55, verse 1 to 36. At ito ay nangyari na. Pagkatapos nito na sinabi ni Israel, ako ay yayaon at nakikita ko ang aking anak sa Ehipto, at pagkatapos ay babalik sa lupain ng Kanaan, na sinalita ng alahayang kay Abraham, sapagkat hindi ako makaalis sa lupain na aking sinilangan. Narito, ang salita ni Yahweh ay dumating sa kaniya na nagsasabi, bumaba ka sa Ehipto kasama ang iyong buong sambahayan at manatili ka roon. Huwag kang matakot na lumusong sa Ehipto, sapagkat doon kita gagawing isang malaking bansa. Yan Kasi ang akala ni Israel na ang pangalan niya, hindi na sa binanggiting Jacob. Kasi ang salitang Jacob, mandaraya eh. Ang Israel ay Yashara Allah. Allah, power. So, ibig sabihin, makapangyarihan. So, talo niya ang mga ibang bansa, talo niya, pati mga anghel, talo niya eh. So, yan ang tawag doon, Yashara Allah. Allah means power. Ang alahayam, powers. Pero pag alahayawa, may alahayawa. Alahayawa. Ano yon? Demonyo yon na ginawang deity ni Haring Paraon, yung birthday niya. Demons na magkakaroon ng kaluluwa. At saka hindi lang pala ang demonyo magkaroon ng kaluluwa, pati yung ibang idolatry, magkakaroon pala ng kaluluwa. That's why mayroong mga rebulto nga nagmimilagro. Bakit nagmilagro? May kaluluwa na eh. Hindi mo nyo makapagmulto na. Pero mo alaha yawa. Yawa talaga. Yan ang nagkakaroon ng kaluluwa sa birthday ni Haring Paraon. Si Alaha Yawa. Sa Bisaya pa naman, Yawa, Satanas talaga, Yawa. Yan. Tapos idolatry. Magkakaroon ng di ba? Merong rebulto ni Maria na umiiyak.
Umumba ang luha. Dahil yan sa birthday ng mga tao, nagkakaroon ng kaluluwa yan. Nagmimilagro. Lalong ganado ang mga devoted sa rebulto. Ay, may milagro to. Totoo to eh. May power. Birthday pa more kayo. Bugbog sarado kayo sa akin. So, si Israel, ang balak niya, pupunta ako sa Kanaan, sa Egypto, si Kanaan siya nakatira eh. Pupunta ako sa Egypto para makita ako aking anak, si Joseph. Pagkatapos, babalik ako dito sa Kanaan dahil ito yung mana na sinabi doon sa kanyang ama si Abraham. Lolo na pala niya si Abraham. Kasi yun ang akala niya eh. Pero, kinausap siya ni Yahweh. Huwag kang matakot pupunta sa Egypto. Dala ang buong sambayanan mo. At doon kita gagawing magsimulang malaking bansa. Dumami sila roon. Pag lisa nila doon, pabalik sa Kanaan, marami na sila. Nation of Israel na. Bansang Israel na. Yan ang nangyari. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Israel sa kaniyang sarili, ako'y yayaon at titingnan ko ang aking anak. Kung ang pagkatakot sa kaniyang alahayang ay nasa kaniyang puso pa, sa gitna ng lahat na nananahan sa Ehipto. At sinabi ni Yahweh kay Israel, huwag kang matakot tungkol kay Joseph, sapagkat pinananatili pa rin niya ang kanyang katapatan upang paglingkuran ako, na tila maganda sa iyong paningin. At labis na nagalak si Israel tungkol sa kaniyang anak. So, ang akala ni Israel na baka nag-compromise itong anak mo si Joseph, baka iniwanan niya si Yahweh. Titingnan ko kung talagang tapat pa ba siya kay Yahweh at ang kanyang panampalataya ay talagang matatag. Nagsabi si Yahweh, kang mag-alala, tapat siya na nananalig sa akin. Hindi niya ako tinalikuran. Dahil alam mo naman sa sa Egypt, tad ng idolatry doon. Yun ang si Tira eh, nga dami idolatry na sinunog ni Abraham. Pati bahay na nasunog. Yun yung mga idolatry at saka yung kanyang mga alahayawa ni Paraon na nabibigyan ng mga kaluluwa. Yung alahayawa. Yung si Aminra, si Amin. Yun, sa Egypt. Mga fallen angel, mga satanas. Hindi nga akala ni Joseph na ibang lugar yan. Baka naman nahawa ang anak ko doon. Pero sinabi kay ni Yahweh sa kanya, huwag kang matakot tungkol kay Joseph sapagkat pinapanatili pa rin niya ang kanyang katapatan upang paglingkuran ako. Kasi nahubog talaga ng husto si Joseph. Depende naman kasi sa paghubog sa magulang yun eh. Pag ginagubog-hubugan ka lang sa anak mo, ang mangyari dyan, tatalikod, yun ang nangyari sa next generation eh. Sinabi yan ni Israel bago siya namatay, na kailangan turuan ninyo ang mga anak ninyo, ang mga anak ninyo sa mga anak ninyo, para mapanatili kayo sa lugar na doon kayo makatira. Pag hindi yan mapanatili, at kayo'y tumalikod, dahil hindi nyo nahubog ang mga anak ng mga anak ninyo, mapalayas kayo sa inyong tirahan. Ayan, napalayas kasi sa bansang Israel. Ngayon, di pa nakabalik. Ang nakatira ngayon, mga lahi ni Esau, nga nagkunwaring mga Hudyo. Nagkalat ang mga remnant Hebrew Israel sa 4 na sulok ng mundo. Dahil nga hindi na panatili. Pero okay si Israel naghubog sa anak niya. Nahubog na si Joseph. At napanatili.
Yun na nga sa atin. Pag dumating ang one world religion, one world government, one world currency, yung panampalataya ninyo, kung tutuksoin kayo ng pera, libre kayo lahat. Ilaw, tubig, bahay, lahat libre. Ngayon ang tanong, papalitan mo ang panampalataya mo. Huwag ka nang maniniwala sa Abayahawa. Maniwala ka na sa Alahayawa. Si Alahayawa na ang paniwalaan mo. Pero mo, ang singular ng Alahayam ay Alahay. Ginawa pa ng Alahaya. Walang Alahaya sa salitang Hebro. Bakit nag-imbento kayo salitang Alahaya? Baka maging Alahayawa na yan. Alahay ang singular, power. Pag i-plural mo, Alahayam, powers. Ibig sabihin, makapangyarihan. Pero kung alahay lang, makapangyarihan. Pero pag Alahayam, makapangyarihan. So yan po. Marami kasing nag-aral ng Hebrew, na Hebrew-Hebruhan. Small knowledge is very dangerous. That's why na small knowledge mo, dangerous yan. Kailangan magsunog ka ng kilay sa pag-aral mo para makuha mo ang tama. Hindi yung hap-hap lang ang pag-aral mo. Yan, ito si Joseph. Talagang matibay ang panampalataya. Sabi ni Yahweh, huwag kang mag-alala tungkol sa iyong anak. Nanatili pa yung katapatan niya sa akin. Ngayon, marami na tayong naniniwala sa Abayahawa. Pero mas marami ang Christian, niwala kay Jesus Christ. Ngayon, pagdating ng tribulation period, may aatras. Kapalit, pera, ang number 1 tukso. Ayaw mo maniwala, ito lang. Bahay mo, bahay kubo, kahit munti. Maniwala ka, ito, laking bahay, yun sa'yo, may kutsi pa. Ganda. Ilaw, tubig, wala ka nang gastusin. Para sa anak mo, wala nang gastusin. Sagot na nila lahat yan. Isang gobyerno na lang sa buong mundo. At isa ring reliyon. Pasunurin ka sa reliyon nila. Ngayon, kung ipagpalit mo sa pera ang panampalataya mo, samantala ka lang sagana rito. Halimbawa, 3 taon, 4 na taon. Pero pag mamatay ka, eternity, dagat-dagat ng apoy. Ngayon, saan ang lugi? Mas magandang magtiis ng hirap. Ang kasunod, kasaganahan. Kaysa unahin mo yung kasaganahan, ang sunod, habang buhay, hirap ka na. Agenda ng New World Order, one world religion, one world government, and one world currency. 2030. 5 years from now. Kasi 2025 ngayon. Ngayon, dito natin malaman kung ang tibay ng panampalataya. Sinong matibay? Matirang matibay. Patay kung patay. Walang atrasan sa panampalataya kay Abayahawa. Masyayak Yahawa siya'y. Yaman? Yaman. May na parang... Yaman! Yaman. Yaman. Tuloy. Sa panahong iyon, ay inutusan ni Israel ang kanyang mga anak at sambahayan na pumunta sa Ehipto ayon sa salita ni Yahweh sa kanya. At si Israel ay bumangon kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang buong sambahayan. At siya ay umalis mula sa lupain ng Kanaan, mula sa Beersheba, na may kagalakan at kagalakan ng puso. At sila ay nagpunta sa lupain ng Ehipto. At ito ay nangyari na. Nang sila ay malapit na sa Ehipto, tinauna ni Israel si Judah kay Joseph upang malaman niya na ang kanyang ama na si Israel
Sila ay nagtalaga para sa kanila ng isang lugar sa lupain ng Gosen para sa kanyang buong sambahayan. At si Huda ay bumalik at pumunta sa daan patungo sa kanyang ama. Ayan. Advance party. Inutusan ni Israel ng kanyang anak si Huda. Umauna ka, at least alam ni Joseph na parating na tayo. Ayan, tumakbo. At ngayon, nasabihan na niya si Joseph, babalik na siya. Ngayon, anong sunod nangyari? At inihanda ni Joseph ang karo at kaniyang pinisan ang lahat niyang makapangyarihang lalaki at ang kanyang mga lingkod at ang lahat ng mga pinuno ng Ehipto upang yumaon at salubungin ang kaniyang amang si Israel. At ang utos ni Joseph ay itinanyag sa Ehipto na sinasabi, lahat ng hindi humayo upang salubungan si Israel ay mamamatay. At nang sumunod na araw ay lumabas si Joseph kasama ang buong Ehipto na isang dakila at makapangyarihang hukbo na lahat ay nakadamit ng mainam na lino at kulay obe at may mga kasangkapang pilak at ginto at kasama ang kanilang mga kasangkapang pangdigma na kasama nila. Kita mo yun, ha? Very strict. Sabi ni Joseph, lahat, buong mga Egyptyo, buong mamamayan, o taong bayan, salubungin natin ang aking ama. Ang hindi sumama, dapat mamatay. Ayan, sumama sila lahat. Kasi papatayin sila pag hindi sumama. Anong sinasabi ni Joseph? Approve na yan kay Paraon. Panahon ni Moses sa Torah. Ang magtrabaho ng Saturday, Sabat, dapat mamatay. Papatayin. Ganon ka-istrikto. Pero ngayon, maraming tulibagbag talaga eh. Ano pang sinabi? Sa araw ng pagsamba, sa Sabat, kailangan lahat magsimba. Pag hindi, patayin. Ganon ka-istrikto ang Torah. Ito ganon, pagsalubong lang ang Israel eh. Pag hindi sumama, mga Egyptian yan ha. Pag hindi sumama, papatayin. Panahon ni Moses, okay, pero panahon natin, gagawin natin yan. Hindi kasi pwede, kasi may gobyerno tayo na hindi naman kapanalig natin eh. Gawin natin, makukulong tayo. Pagpatayin natin mga miyembro na di magsimba, dami tayong papatayin talaga. At saka yung magtrabaho sa Sabado, daming papatayin. Ganon katindi. Pero sino yung dahil hindi na natin magawa, gagawin ni Yahweh yan pagdating sa tribulation period. Di sila masama sa partial rapture. Maiwan sila. At sila na ngayon ang pahirapan ng one world religion, one world government, and one world currency. Sila na ngayon pahirapan. Kasi hindi seryoso. Ang utak kasi ng tao, masyadong pira lang makamundo. Pero pagsamba, paglilingkod, ayaw. Tingnan mo. Sinabi na yan ni Masiah kay Wasay, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, nakawin, kalawangin. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil walang magnanakaw at walang kalawang doon. Pero ang mga tao talaga, makamundo lang pag-iisip. Samantala lang ang kaligayahan natin dito. Samantala lang tayo dito. Lalo na may edad na tayo, di na tayo magtagal dito eh. Graduating na tayo sa planet Earth. Ang kailangan ibuhos natin oras sa paglilingkod. Dahil ang batas talaga, kung sundin ang Torah, ang di makasamba ay patayin. Iubos na wala na matirang membro. Patay na lahat. O yan, dito ha. Sinabi ni Joseph sa mga Egyptyo,
ang hindi sumama sa pagsalubong sa kanyang ama ay dapat mamatay. Yan. Sinabi rin yun ni Paraon, ang hindi sumama sa paglibing ni Israel papunta sa Kanaan ay mamatay, papatayin. Si Paraon naman nagsabi doon. Dito, si Joseph nagsabi. Doon si Paraon. Ilibing ninyo si Israel sa Kanaan. Dahil yun ang bilin niya. Ang hindi sumama ay dapat mamatay. Asama lahat ng Egyptian lahat. Paglibing na niya, ito pagdating, salubungin lahat. Pag alis naman, patay na, bangkay na, kailangan sumama lahat. Ganon ka-stricto. Kaya lang ang mga tao, sadyang tulibagbag talagang utak. Ang akin naman, komedi dito, bugbog sarado na kita. Dila lang ang walang labod. Okay, tuloy na tayo. At silang lahat ay yumaon upang salubungin si Israel na nagdala ng lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika na may mga tambol at mga banderita na naghahasik ng mira at alo sa buong daan. At silang lahat ay nagsisunod sa ganitong paraan. At ang lupa ay nayanig sa kanilang pagsigaw. At ang lahat ng babae sa Ehipto ay nagsiakyat sa bubungan ng kanilang bahay at sa mga kuta upang makita nila si Israel na dumaan doon. At sa ulo ni Joseph ay ang kuruna ng hari ni Faraon, sapagkat ipinadala ito sa kaniya ni Faraon upang isuot sa oras ng kaniyang pagpunta upang salubungin ang kaniyang ama. Oh, yan. Pinahiram talagang corona. Ganon, oh. Ganon katindi. Para makita ka ng tatay mo na mataas na ang posisyon mo, magkorona ka ng corona ko. O, biro mo, ha? Ang ibang mga babae doon, Akyat bubong. akyat na lang sa bubong para makita nila pagdaan ni Israel. Kasi kung hindi mo akyat sa bubong, nasa loob ng bahay, papatayin yun eh. Paluin. Ang pag-akyat doon, para na rin sumama. Ganon kahigpit ang batas. Biro mo, ha? Salubong si Israel. O, tuloy tayo. Yanig ang lupa eh. At nang si Joseph ay dumating sa loob ng 50 sikol ng kaniyang ama, siya ay bumaba sa karawa at siya ay lumakad patungo sa kaniyang ama. At nang makita ng lahat ng mga pinuno ng Ehipto at ng kaniyang mga mahal na tao na si Joseph ay lumakad patungo sa kaniyang ama, sila rin ay bumaba at lumakad na naglalakad patungo kay Israel. At nang si Israel ay malapit na sa kampamento ni Joseph, ay namasdan ni Joseph na malapit na sila sa kanyang ama. At ito'y nagpasaya sa kaniya. At si Israel ay namangha sa kaniyang nakita. Iyori. Very special, ha? Biro mo naman, pag sa lubong doon, may mga instrumentong pang tugtugan at nagsabog pa ng mga pabango para maamoy ang bango. Ang sa hangin. Grabe talaga pag... Very special ang utos kasi ni Paraon na gawin mo, Joseph, sa iyong ama. Ganon, ka-special. Ngayon, pag malapit na, 5 siko. Ay, ilang kalayo 5 siko? O yan. Kunti na lang. Ito. Siko. Bumaba si Joseph. Sa lubungan ng ama, naglakad. Eh, ito mga tao din, bumaba din, sumunod din, naglakad din. Oh, kita mo yung respeto. Ang kanilang pinuno ay bumaba, naglakad, bumaba rin sila, naglakad din. Eh, mga Egyptian yan, ha? Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Israel kay Juda, sino ang lalaking iyon na aking nakita sa kampo ng Ehipto na nakadamit na makaharing damit, na may suot na nakapulang damit sa kaniya, at isang maharlikang putong sa kaniyang ulo, na bumaba sa kaniyang karo at lumalapit sa atin. At sumagot si Juda sa kaniyang ama na nagsasabi, siya ang iyong anak na si Joseph na hari
ama. At ang lahat ng mga lalaki sa kampamento ay yumuko din sa lupa sa harap ni Israel. Oh, biro mo ha. Kasi hindi na nakilala ni Israel yung anak niya. Sino yan, Judah? Yung bumaba na ang ganda ng mga damit, tapos may ano. Siya yung anak mo, si Joseph. Ha? Ganun pa. Pagdating Joseph, mga tao niya, mga Egyptian lahat, dapa din. Respeto kay Israel. Ganon kasikat si Israel. Bakit nangyari yan? Kasi ang anak niya, pangalawang hari sa Egypto. Sikat din, hindi yung sikat supoy. Talagang totoong sikat. Kasi pag sikat-sikatan, ang tawag doon, sikat supoy. Sikat ni Lolo, no? Tuloy tayo. At narito, si Israel ay tumakbo at nagmadali sa kaniyang anak na si Joseph. At yumakap sa kaniyang liig at hinagkan siya. At sila'y umiyak. At niyakap din ni Joseph ang kaniyang ama. At hinalikan siya. At sila'y umiyak. At ang buong bayan ng Ehipto ay umiyak na kasama nila. At sinabi ni Israel kay Joseph, ngayon ay mamamatay akong masaya pagkatapos kong nakita ang iyong mukha na ikaw ay buhay pa at may kaluwalhatian. At ang mga anak ni Israel at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga alipin at ang buong sambahayan ni Israel ay umiyak ng mainam kasama ni Joseph at kanilang hinagkan siya at umiyak ng mainam na kasama niya. O, biro mo ha. Pati mga Egyptyo nga eh. Umiyak din. Mga anak ni Israel, umiyak. Pati mga asawa nila, umiyak. Mga anak, mga apo, umiyak. Yan ang iyak sa tuwa. Dahil nakita nila na si Joseph buhay at hari pa, pangalawang hari sa Egypto. So, ganun. Yan ang iyak sa kaligayahan. Mayroon kasing iyak sa kalungkutan eh. Pero mayroong iyak sa kasaganahan. Yung iyak. Masaya bang umiyak? Yung nakangiti pero iyak ka. Pero yung iyak tagang lungkot. Oh, yan ang iyak na nagdalamate. Iba yung iyak sa kasaganahan. Gets nyo? Kayo nanonood sa YouTube channel? Okay, tuloy tayo. At si Joseph at ang kaniyang buong bayan ay bumalik sa Ehipto kasama ang kaniyang ama na si Israel at ang kaniyang mga anak at ang lahat ng mga anak ng kaniyang sambahayan ay dumating na kasama ni Joseph sa Ehipto at inilagay sila ni Joseph sa pinakamagandang bahagi ng Ehipto sa lupain ng Gosen. At sinabi ni Joseph sa kaniyang ama at sa kaniyang mga kapatid, aakyat ako at sasabihin ko kay Faraon na sinasabi, ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama at lahat ng nauukol sa kanila ay naparito sa akin at narito sila ay nasa lupain ng Gosen. Yung Gosen kasi isang lugar na maganda yon eh, na maraming mapakain ng mga hayop. May batis Oh, yun eh. yung ano niya, yung parang na maganda. May batis Oo. yun. So, doon ilagay ang mga anak na Israel at saka si Israel mismo sa Gosen. Pumunta sila kay Paraon. Ngayon, anong sunod nangyari? At ginawa ni Joseph ang gayon. At isinama niya ang kanyang mga kapatid na si Ruben, si Isakar, si Zabulon, at si Benjamin. At nang dumating sila sa harap ni Faraon, ay yumukod sila sa lupa. At pagkatapos ay naupo sa harap ni Faraon. At nagsalita si Joseph kay Faraon na sinasabi, ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama at lahat ng nauukol sa kanila, kasama ang kanilang mga kawan at mga baka, ay naparoon sa akin mula sa lupain ng Kanaan upang manirahan sa Ehipto, sapagkat ang paggutom ay malubha sa kanila. At sinabi ni Faraon kay Joseph, ilagay mo ang iyong ama at
ang iyong mga kapatid sa pinakamabuting bahagi ng lupain. Huwag mong ipagkait sa kanila ang lahat ng mabuti at pakainin mo sila ng taba ng lupain. Oh, biro mo, very special ha. Oh, very special. Ilagay mo sila sa pinakamagandang lupain sa Egypto. At bigyan mo sila ng lahat ng kailangan nila. Pakainin mo sila ng mabuti sa taba ng lupain. So, very special sila. Ganon nangyari. Ngayon, anong kasunod? At sumagot si Joseph, sinasabi, Masdan, inilagay ko na sila sa lupain ng Gosen, sapagkat sila ay may mga pastol, kaya't manatili sila sa Gosen upang pakanin ang kanilang mga kawan nang hiwalay sa mga Ehipsyo. At sinabi ni Faraon kay Joseph, gawin mo sa iyong mga kapatid ang lahat ng kanilang sasabihin sa iyo. At ang mga anak ni Israel ay yumukod kay Faraon. At sila'y umalis sa kaniya na payapa. At pagkatapos ay dinala ni Joseph ang kaniyang ama sa harap ni Faraon. At lumapit si Israel at yumukod kay Faraon. At binasbasan ni Israel si Faraon. At siya'y lumabas. At si Israel at ang lahat ng kaniyang mga anak at ang kaniyang buong sambahayan ay tumahan sa lupain ng Gosen. Biro mo ha, maganda pa ang bilin ni Paraon sa verse 24. At sinabi ni Paraon kay Joseph, gawin mo sa iyong mga kapatid ang lahat ng kanilang sasabihin sa iyo. At ang mga anak ni Israel ay yumukod kay Paraon. Anong sasabihin nila sa iyo? Ito kailangan namin itong trigo. Ito kailangan namin damit o bigay. Very special. Gawin mo. Anong sasabihin nila sa iyo, gawin mo. So, ganun ka very special ang mga lahi ni Israel doon sa Egypto. Opposite naman yan pag alis nila. O, tuloy tayo. Sa ikalawang taon, sa makatuwid bagay, sa 130 taon sa buhay ni Israel, si Joseph ay nag-alaga sa kaniyang ama at sa kaniyang mga kapatid, at sa buong sambahayan ng kaniyang ama, nang tinapay ayon sa kanilang maliliit na bata. Sa lahat ng mga araw ng taggutom, wala silang kulang. At ibinigay ni Joseph sa kanila ang pinakamagandang bahagi ng buong lupain. Ang pinakamainam sa Ehipto ay mayroon sila sa lahat ng mga araw ni Joseph. At si Joseph ay nagbigay din sa kanila at sa buong sambahayan ng kanyang ama ng mga damit at kasuotan taon-taon. At ang mga anak ni Israel ay nanatiling tiwasay sa Ehipto sa lahat ng mga araw ng kanilang kapatid. Biro mo, taon-taon, may supply na mga damit. May supply na mga damit ang mga kapatid ni Joseph, pati yung mga pamangkin niya. Lahat. Suportado lahat. Yun ang utos ni Paraon eh. Gawin mo ang mabuti para sa kanila. Anong sasabihin nila sa'yo, gawin mo. Ngayon, di na sila kailangan mamili pa ng ukay-ukay. So, may damit na oh. Wala pa naman siguro ukay-ukay nung panahon nila eh. Ito lang kapanahonan natin. Tuloy tayo. At si Israel ay laging kumakain sa hapag ni Joseph. Si Israel at ang kaniyang mga anak ay hindi umalis sa hapag ni Joseph araw o gabi. Bukod pa sa kinakain ng mga anak ni Israel sa kanilang mga bahay. At ang buong Ehipto ay kumain ng tinapay sa mga araw ng taggutom na mula sa sambahayan ni Joseph, sapagkat ipinagbili ng lahat ng mga Ehipsyo ang lahat ng pag-aari nila dahil sa taggutom. O biro mo ha, si Israel, mga anak niya, kapatid ni Joseph, nandoon mismo sa hapag, kainan ni Joseph, araw-gabi, kasama magkainan. Bukod pa sa bahay nila. O ganon.
Halos doon na magkain. Oh. So, walang kahirap-hirap sa problema, sa pagkain. Araw-gabi yun doon lagi sa kainan. Kila Joseph. Ganon ka very special. Ngayon, ano pang nangyari? At binili ni Joseph ang lahat ng mga lupain at mga parang ng Ehipto para sa tinapay dahil kay Faraon. At tinustusan ni Joseph ng tinapay ang buong Ehipto sa lahat ng mga araw ng tagutom. At tinipon ni Joseph ang lahat ng pilak at ginto na dumating sa kaniya dahil sa trigo na kanilang binili sa buong lupain. At siya ay nakaipon ng maraming ginto at pilak. Bukod pa sa napakaraming halaga ng mga batong onyx kay Joseph na kanilang dinadala ang lahat ng mga batong onyx at mga bidilyong mula sa kanilang lupain. Oh, biro mo ha? Kasi ang mga Egyptian, wala naman silang kasi yung nag-ipon sila, kinain ng bukbok So, bumili na lang sila kay Joseph. Ang ibabayad nila? Yung mga lupain nila, yung mga ang pilak nila, ginto, o mga mahaling bato, o lupain, o mga hayop. So, dumami ngayon ang property ni Joseph. Ganun katindi. Biro mo, buong mundo yan nakaipon si Joseph ng mga trigo para masuplayan ang buong mundo. Siyempre magbabayad yon. Ang daming ang naipon ni Joseph Tuloy tayo. At kinuha ni Joseph ang lahat ng pilak at ginto na dumating sa kanyang kamay. Humigit kumulang 72 talento ng ginto at pilak. At gayon din ang mga batong onyx at bidilyong na napakasagana. At si Joseph ay yumaon at itinago ang mga ito sa 4 na bahagi. At kanyang itinago ang isang bahagi sa ilang na malapit sa dagat na pula. At isang bahagi ay sa tabi ng ilog Perat. At ang ikatlo at ika-4 na bahagi ay itinago sa ilang ng Media. Biro mo sa daming dumating sa kanya ng pera, hindi man pira dati ngayon, yung mga mahaling bato yon, mga ginto, pilak. Nagtago siya doon sa ilang ng pulang dagat. Nagtago rin siya doon sa ilog ng pera. At nagtago rin siya dito sa ilang ng Media. Yung mga Midianite, yung anak ni Abraham at ni Keturah. So, ganon. May bunkers pala siya, no? Joseph. Nagkaroon din pala siya ng bunker. Tinago niya sa lupa Tinago niya sa lupa. Yun ang bangko niya, tinago sa lupa. Grabe, yun yung mga ninanakaw ng mga sumalakay sa Ehipto noong panahon. Nahanap yung mga ginto na yun. Yan ang nangyari Ano pa ang iba? Saan yan binigay yung iba? At kinuha niya ang bahagi ng ginto at pilak na naiwan. At ibinigay niya sa lahat ng kaniyang mga kapatid, at sa buong sambahayan, at sa kaniyang ama, at sa lahat ng mga babae sa sambahayan ng kaniyang ama. At ang iba'y dinala niya sa bahay ni Faraon na may 20 talentong ginto at pilak. At ibinigay ni Joseph ang lahat ng ginto at pilak na naiwan para kay Faraon, at inilagay ito ni Faraon sa kanyang kabangyaman. At ang mga araw ng tagutom ay tumigil nang natapos ang 7 taong tagutom sa lupain. At silang lahat ay nagtanim ng mga trigo at umani ang buong lupain. At ang kanilang naani na mga trigo ay napakarami taon-taon. Wala silang kulang. Natapos na ang tagutom. Nagtanim sila ng trigo. Okay, sagana na. Kasi yung araw ng tagutom, pagtanim ka, wala talaga. Di talaga mabuhay ang trigo. Yun, na. Pero yung naipon niya panahon sa tagutom, maliban na tinago niya sa ilang ng pulang dagat, doon sa Media, doon sa ilog Pera,
Nagbigay pa siya sa kanyang mga kapatid at kay Israel. At nagbigay din siya kay Paraon. Pero sino ang marami? Kay Joseph. 4 yung tinago niya eh. Nang nagkaroon siya ng bangko sa lupa. Pero atin sa bigyan ng mga kapatid niya. Ang mga asawa, mga anak sa kapatid niya. Si Manase at si At kay Israel, at kay Paraon. Si Manase at saka si Ephraim ang ano nun. Ang may susi. Oh, mas lalo sa gana. Yun ang magmana doon sa ano eh. 4 na bahagi. Ang mga lahi pa naman ni Manase at saka ni Ephraim, mga gwapo talaga. Kasi gwapo si Joseph. Maganda rin sa asinat. Pero ang mga lahi ng ano, sa mga kapatid niya, katamtaman lang ang mukha. Pero mga makisig, pero katamtaman ang mukha. That's why na kung tribo ka ni Israel, ang tribo ka ni Ephraim o ni Manase, may tsura ka talaga. Hindi ka katulad na tribe of Judah, medyo itim, parang negro, mga ano. Pero pagdating ng itong dalawang tribe, Ephraim at saka Manase, tisoyen talaga, may tsura. Ang balat, light brown. Ang tsura, may tsura. Pero sa mga European, na lahi ni Mastima, lahi ni Samyasa, gwapo din sila, kaya ang balat puti. Puti ang balat. Doon na sa balat magkaiba. Ang lahi ni Manase ni Ephraim, gwapo. Pareho lang yung kagwapo sa mga European, yung mga lahi ni Samyasa at saka ni lahi ni Mastima. Pero pagdating sa balat, doon na magkaiba. Kasi brown ang kulay. Mga lahi ni Ephraim at Manase. Sa kanila, puti talaga sila. Eh, paano yung mga albino? Tawag doon sa Bisaya, uging, no? O anak araw. Albino sa taga Oh. sa Bicol. Ano yan sila? Albino. Parang kapariho lang yan sila kay ano? Kay Noah. Albino si Noah eh. Yung ano, kirit. Iba naman pagkaputi nila i-compare sa mga European at saka yung mga American, ibang ano, iba naman pagkaputi nila. Sila super talaga. Mamula-mula. Oh. So, ano talaga sila? Yun yung si Noah. Albino si Noah eh. Kumbaga sa kasabihan pa, anak araw. Oh. Ang tawag naman siya, anak inkanto yan. Anak ng mga inkanto. Kasi, siyempre, yun ang madaling maisip eh. Okay, tuloy tayo. Tama ng patawa, joke-joke lang yun. Okay. At si Joseph ay tumahang tiwasay sa Ehipto. At ang buong lupain ay nasa ilalim ng kaniyang pamamahala. At ang kaniyang ama at lahat ng kaniyang mga kapatid ay tumahan sa lupain ng Goshen. At sila na may-ari ng lupain ng Goshen. At si Joseph ay matanda na ng mga araw na iyon. At ang kanyang 2 anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, ay nanatili palagi sa sambahayan ni Israel. Kasama ang mga anak ng mga anak ni Israel na kanilang mga kapatid, upang matuto ng mga daan ni Yahweh at ng kanyang batas. At si Israel at ang kaniyang mga anak ay tumahan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Goshen, at sila'y lumago at dumadami sila doon. Oh, tingnan mo ha. Napaka-importante talaga ha, upang matuto ng mga daan ni Yahweh at ng kanyang batas. Importante yan. Hindi ba? Alam ko na yung Yahweh. Alam ko na. Yung mga batas, alam mo ba? Yung Torah. Alam mo ba? Baka tura-tura ka lang. Alam mo ba ang daan ni Yahweh? Baka ang daan mo, kaliwa ka, minsan kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Hindi, diretso. Walang kaliwa, kanan. Sunod sa batas, sa Torah. Ganon kahigpit ang pagtuturo. Hindi na sabihin na, tanggap mo na ba si Yahweh? Masaya kaya siya, tanggap na. Sige, tama na yun. Nako, ang babaw pa yan. Babaw pa yan. Pag yumanig yan, pag alokan niya ng pera, wala na, tangay na yan. May nung ang tungtuwa pa, direktor pa napunta rito, tungtuwa siya, tanggap siya, tanong ng tanong pa.
Eh ngayon, nagpo-post siya, God na siya eh. Wala yan. Kasi, knowledge niya, knowledge lang, hindi talaga nadoktrinahan. Hindi talaga naturuan ng batas ni Yahweh at saka daan ni Yahweh. Yung babaw pa lang. Kasi pag sabihin na, pare-pareho naman, Yahweh, Jesus Christ, Lord, God, pare-pareho naman lahat yan. Anong pare-pareho? Papareho mo yung fallen angel at saka yung totoong creator sa mundo? Ipapareho mo yung dalawa? Walang pareho dyan. That's why, importante talaga. That's why, ito ang ginawa. Silang Ephraim, Manase ay nanatili palagi sa sambayanan ni Israel. Oh, itong dalawa. Kasama ang mga anak ng mga anak ni Israel na kanilang mga kapatid upang matuto ng daan ni Yahweh at ng kanyang batas. Paano tayo matuto? Tuwing Sabat, di ba? Nakinig tayo sa pangaral sa kanyang salita. Dito tayo matuto. Paano ka matuto sa daan ni Yahweh kung sumulpot ka lang ng bulanon? Musulpot ka lang bulanon. So, Bisaya yun. Ayaw ko sa Tagalog dyan. Nga, musulpot lang bulanon. Pag dulom, di na makita. Kasi dilim na eh, wala ng buwan. Dito tayo matuto eh. Sige ka, pagdating ng magkaroon ng partial rapture, iwan ka talaga, di ka masama. Oh, tiis ka sa tribulation period. Ganon. So yan ang yan ang importante matuto. Kasi samantala yung saganas pagkain, araw-araw makakain, nabusog, nadamitan. Panglupa lang yan. Pero yung eternity, importante. Samantala lang tayo rito, lalo na may edad na tayo. Samantala lang tayo. Kahit mga bata nga, may mga bata na maagang namatay. Ngayon, bubugsarado kayo sa akin ngayon. Kayo nanood YouTube channel. Di ilalay-walay labot sa inyo. Mga pasaway. Dito nagtapos ang ating 36 na. Hanggang 36 na yun, di ba? Hanggang 36 lang verse. Tayo dadakos manalangin, Pastor Richard. Okay, tayo pong lahat ay patuloy na manalangin. O Yahweh na aming alahayam sa iyo ang karangalan, kapurihan sa araw na ito. Tunay nga ang lahat ng bagay na iyong ginawa ay malapit ng magwakas sa mga narating na panahon. O Yahweh, ang iyong plano sa lahat ng iyong mga lahi sa pamamagitan ni Adan at ng iyong piniling bayan ay aming dalangin ng patuloy na pag-aangat mo at patuloy na pagliligtas mo sa kanila sa mga araw na darating na ang mga kaaway mo, ang mga taong may kapangyarihan sa lupa ay gagawa ng ikapapahamak ng lahat ng mga lahi ni Adan. O aming Aba Yahweh, batid mo ang lahat ng bagay na sa ayos ng iyong mga anak. Kaya ang lahat ng ito ay aming hinihiling na sa araw at oras na iyon, bigyan nyo kami ng talas ng pakiramdam. Patuloy na maramdaman namin ang oras ng pagtatapos ng mga panahon. At sa bawat isa na natutulog sa pagkaunawa ay kanilang maimulat ang kanilang mga puso at diwa. Sambahin ka, tanggapin ka, mahalin ka habang may panahon pa. Aming Yahweh, tulungan po ninyo kami na sa mga oras na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik bilang aming dakila at makapangyarihang hari, ang Mashiach Yahawashi. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at sa aming mga araw-araw na buhay, ang aming kasiyahan ay mayroon lang kaming maisuporta sa aming mga sambayan. Hindi namin hangad ang anumang yaman. Alam po ninyo ito. Batid ninyong mga bagay nito ay maiiwan at ang inyong kasaganahan, ang inyong mga plano, ang siyang tunay naming kailangan. Purihin, sambahin ka, o aming tunay na Aba Yahweh, alahayam, Mashiach Yahawashi, Baha Shamraw Kakadas. Salamat sa inyo.
yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,